Nanghihimasok nga ba? Sinasagkaan nga ba ang ating soberenya ng ICC? Tama ba na bumalik, mag-rejoin ang sa Pilipinas kung mahal? Sa ICC o sa Rome Statute? Aba, yan po ang umaatikabong debate ngayon at may kasamang diskusyon at kikilatisin po natin ang kanilang mga, kung matunog ba ang kanilang mga argumento o mga argagumento lamang. Hey, good morning po. Of course, gabi na ngayon po, pag alas 11 na yata, di po ba? Anong oras na ba? Uy, alas 11 na nga, pasado. Pero good morning pa rin ang ating bati sapagkat somewhere out there in the world, it's morning. Hindi po ba? Ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. At syempre pa, samahan po ninyo ako sa pagkilati sa mga bagay-bagay na naka-apekto sa ating mga buhay-buhay. Mga kapwa ko soberanong mamayang Pilipino, lalo't higit. Ito po ang aking mga kahanay sa 99.9% o hanay ng 99.9% masang Etsapuera. Okay, so wag na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Diretso na po tayo sa ating kilatisan. Pero bago lahat, pahirit ng subscription dito po sa ating YouTube Advocacy Channel. Juror Revolution Advocacy. Yan po ang ating advocacy. Ipinopromote natin dito ang hustisyang patas para sa lahat. Hindi lamang para sa kapakinabangan ng ating mga sarili sa kasalukuyang henerasyon, kung hindi sa ating mga susunod pa na salinlahi, na lahing kayo manggi till His kingdom come. So kayong mga thunders niya, kanina nga nag-usap kami ni General Renato Miranda himself, ay biktima ng hukuman trial by palakasan, nakulong, nasira ang military career, nagkanda sakit-sakit. Biro ba naman? Commandant ka ng Marines, pagkatapos ganun-ganun na lang, makukulong ka nang walang kapararakan. And so, ayun, at napag-usapan nga namin na talagang tuloy ang laban, tuloy ang Juror Revolution. Kaya, pahirit na subscription, pakilike na rin itong ating video, at pakishare para yung iba nating mga kababayan, kapwa natin, kahanay sa masang Etsapuera, 99.9% masang Etsapuera, ay harinawa, maimulat po natin. Malaking ambag na po yun sa ating advokasya, yung inyo pong pag-subscribe, pag-like, pag-share, para paano naman ay kumita inyong lingkod dito sa YouTube. At pag kumita ako, syempre, pag nag-eyeball tayo, may pambili ako ng kahit nakapiman lang at pandesal para ating pagsalusaluhan. Hindi po ba? Pero ang pinaka-importante syempre doon, yung maimulat po natin. Hindi lang ang ating mga sarili, kundi lahat tayo. O lahat tayo, including ito ating mga sarili. So, paano? Unahin po natin kilatisin ang sentido komon. Well, either sentido komon or kaungasang kaisipan ni Attorney Harry Roque. So, medyo alerto kayo sa mga bibitawan niyang mga pananalita, po? Dahil mamaya, punto niya ito, di ba? Sa'yo muna, punto di vista mo muna, Attorney Harry Roque. Saka na lang ako magre-rebat. At siyempre, hindi ikaw, hindi rin ako magsasabi kung sino sa atin ang may tama. Kung hindi, yung mga Filipino jurors at large. Go, Attorney Harry. Pwede umalis ng ura-urada. Kinakailangan magbigay ka ng sapat na panahon. Now, dahil po sa ruling nito ng Nicaragua versus US, nagkaroon ng provision sa ICC. Oo, po pwedeng umalis ang kahit sinong bansa sa ICC, pero
yan po yung magiging epektibo matapos ang isang taon. Matapos mo i-deposito yung iyong instrument of ratification. Sisimplihan lang natin ang mga dates. Tayo po ay nag-deposit ng instrument of ratification na tayo bumibitiw na sa ICC 2018. Sa madaling salita, hindi po yan epektibo right away. Naging epektibo po yan ng 2019. Ngayon, meron din provision na sa ICC Rome Statute na yung pag-alis ng isang miyembro ay hindi maapektuhan yung mga bagay-bagay na nasa ilalim na ng cognizance ng hukuman. Ano ibig sabihin ng cognizance? Ito yung mga bagay-bagay na meron ng jurisdiction ng hukuman. Dahil pag meron ka ng jurisdiction, hindi mo na matatanggal yung jurisdiction na yan, maski ikay umalis pa sa hukuman. Ang tanong, noong 2018 kasi, na dahilan na tayo umalis, nagkaroon ng preliminary examination ang prosecutor. Pero iba po ito sa preliminary investigation. Ang preliminary examination po, informal. Tanging prosecutor lang ang gumagawa nito, wala pang kahit anong partisipasyon ang hukuman. Ngayon, kailan ba nagkakaroon ng kauna-unang pagkakataon na partisipasyon ng hukuman? Kaiba po kasi ang ICC. Nung dinadraft nila yung tratado na yan, nagrereklamo yung mga Amerikano, napakamakapangyarihan naman itong prosecutor nito. Wala siyang mandato galing sa taong bayan kasi mga Amerikanong prosecutors po hinahalal, and yet napakamakapangyarihan o pwedeng magpakulong ng isang nakaupong presidente. So para maingganyo ang Amerika na sumali sa ICC pero hindi pa rin siya naingganyo, lahat ng gawain ng prosecutor kinakailangan aproban ng korte mismo. At yung sangay ng hukuman na mag-aaproban sa lahat ng gagawin ng prosecutor, ang tawag doon, pre-trial chamber. Ang tanong, number one, may karapatan ng mga bansa umalis ng ICC. Pangalawa, ito epektibo, hindi ura-urada, kung hindi matapos ang isang taon ng pag-deposit ng instrument of withdrawal. So, pangatlo, maski ikaw'y bumitiw, yung mga batay-bagay na meron ng cognizance ang hukuman ay magpapatuloy. Kailan magkakaroon ng cognizance o kailan nagkaroon ng jurisdiction ng hukuman? Ito ba sa preliminary examination na wala pang partisipasyon ng hukuman o ito ba yung sa pagsimula ng preliminary investigation dahil ito, kaunang-unang pagkakataon, ayon na rin sa Rome Statute, humihingi na ng permiso ang prosecutor para nga mag-proceed sa preliminary investigation. Nagkaroon na po ng kaso dyan yung Burundi na umalis din. Kaya lang, ang nangyari, yung piskal, yung prosecutor, humingi ng leave para alright. Sandali muna. Doon sa loob ng isang... Ay muna, para hindi ho tayo magkanda chapsoy. Ano po? Doon po muna tayo sa pinuntuhan ni Atty. Harry Roque na malinaw naman na sinasabi niya na panis na itong kaso mga AG case na ito laban kay Duterte et al. Sino ba kasama ni Gonggong riyan? Kasama yung anak niya, si Inday Sara. Kasama sa mga iniimbestigahan. Sabit sa extrajudicial killings. No? Si Bato de la Rosa, siya yung chief PNP. Alam nyo naman, yung mga interview sa kanya noon, on national, di lang national television yun, kundi international pati. Ni-interview siya ni na Jerry Baha, sino pa yung isa, si Ces Drilon, no ha? At meron pa isa si Julius Babao, no ha? So, inamin niya na yan ang utos ni Mayor Hindi pa nakaupo ang presidente si Mayor noon, pero president-elect na siya nung nangyari yung interview. Sabi ni Mayor patayin. Pag lumaban. Pag hindi lumaban, palabanin para patayin. At may presyo kada ulo Sa pinakawalang-wala, 50,000. Hanggang 3 million. Depende sa iyong kumbaga bigat. Sa bigat sa industriya ng droga. Kung ikaw ay pusir-pusir lang, pero hindi lang pusir pati yung mga user Di ba ang
slogan no, ng PIDEA ay jail the pusher o save the user, jail the pusher. Pero dito ala ng lahat tigok hindi po ba? Atin namin niya. Alam niyo naman yung deklarasyon na yan against self-interest mabigat yan pagka tinimbang sa husgado. Mabigat po yan. So, ang pinalalabas niya rito, panis na yan Hindi na dapat nilalasahan pa ng ICC. No, ha? Due to what? Technicalities. Yung pinasasabi niya kanina, technicalities. Pero maski yung technicalities na sinasabi niya, palagay ko, dispalingado Hindi lang palagay ko. Sigurado ako dispalingado kasi una, sinasabi niya, jurisdiction. Abay, may jurisdiction po ang korte. Ang matunog na argumento ng mga nasa kabilang kampo, no ha? Dito sa ating bansa, sabi nila hindi. Umalis tayo 2018, naging effective 2019. Yung iniimbestigahan 2011 pa So ang kanilang punto de vista na meron din namang batayan ang mga kaso ng extrajudicial killings on drug war since 2011 up to 2019 may jurisdiction ng korte. Pero alam niyo ba, hindi lang ganun ang talagang jurisdiction ng korte doon. Mas malalim roon sa argumentong yon. At syempre, sinasabi din ni Atty. Harry Roque na ang kino-question niya rito, sovereignty na natin ang sinasagkaan niyuyurakan Aba, teka muna. Teka lang muna. Sa huling basa ko sa ating saligang batas nakalagay doon, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang hinahabol lang ng mga kasong isinampang ito, hindi naman yung sovereign Filipino people Di po ba? Kundi yung iilan lang na lumabag sa sovereignty ng Filipino people. Ilan ba sila doon? Siguro, yung malinaw, 3. Siyempre, may mga kasama pang iba dyan, yung mga ayudante, hindi po ba? So, antimano, semplang na yung argumento na yung sovereignty ng Pilipinas ang nakasalalay dito. Abay, teka muna. Sovereignty resides in the people at ang pinoprotektahan ng International Court, Criminal Court, ay yung people. So, anong pinag-uusapang sovereignty rito? Jurisdiction. Yung nga, mamaya, malalaman po natin kung ano ang magandang argumento patungkol naman sa jurisdiction. At ito na, huwag na natin patagalin pa. Kasi medyo malalim na ang gabi. Hindi po ba? Ito na. Yung pangalawang sa asalto natin, ito po ay patungkol sa jurisdiction. Sorry. Ito pakinggan natin ang paliwanag dito ng isang eksperto patungkol sa kung paano gumagalaw. Decisions and judgments. The International Court of Justice exercises its various functions through such various kinds of jurisdictions, as we will see now. We'll start our discussion with the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice. The compulsory jurisdiction of the International Court of Justice applies to those cases where the International Court of Justice automatically takes up the case on its own and it does not require any reference made by either of the parties involved in that particular case. This compulsory jurisdiction of the International Court of Justice is also known as the original jurisdiction. However, this compulsory jurisdiction of the International Court of Justice... Ayan putulin muna natin siya riyan. So malinaw, may compulsory jurisdiction ang International Court of Justice. Malinaw yan. Compulsory. Pambihira, oo. Pero bago natin palawigin ang diskusyon ukol sa compulsory jurisdiction, kaya antimano yung
argumento ni Harry Roque ng cogni-cognizant, wala na yun. No, ha? Sabi niya kasi, yung preliminary investigation na ginawa daw ng prosecutor, wala pang partisipasyon ng korte ron eh. So, hindi pa formal yun, informal lang yun. No, ha? Hindi pa kasama sa proseso. Oh. Kaya kanya nagalit. Hindi naman nagalit. Kung question yun ng United States, sabi ng United States, sabi ni Roque, abay napakapoderoso naman ng mga prosecutor rito. Ha? Samantala ang prosecutor sa US ay binoboto ng mga Amerikano. Mali po yun eh. Hindi naman binoboto yung mga prosecutors eh. Hindi po ba? Pati nga yung special prosecutor eh, ina-appoint lang ng presidente yun eh. Bakit sila may special prosecutor? Kamukha ng mga kaso ngayon ni Trump. Hindi ito yung mga regular or mga empleyado ng Department of Justice, yung mga career employee nila sa prosecutorial service nila. Hindi. Special prosecutor ito. Na ina-appoint ng Pangulo para walang bahid. Diba? Hindi siya mapagdudahan. Independent yung prosecutor, special, although lahat naman ng prosecutor sa kanila ay independent. Pero hindi binoboto. At saka isa pa, sa United States of America, hindi prosecutor ang magdidesisyon kung may probable cause para i-indict ang akusado. Hindi ho. Yung mga grand jury o grand juror, 23 katao, 12 sa kanila ang kinakailangan either way, either indictment or absuelto. Yung iniimbestigahan. At pag nag-imbestiga, ang mga grand juror, pasikreto. Hindi ho alam ng korte ito. Sapagkat ang grand jury, hindi naman korte. At hindi sila humihingi pa ng approval mula sa judge. Wala ho, independent itong grand jury, yung mga juror, para magsagawa ng investigasyon. Pero ang pinag-iimbestiga nila, siyempre yung mga prosecutor. Kasi yung mga prosecutor ang may alam, supposedly, sa mga batas, kung paano nila, kasi dapat sundin mo yung batas sa pag-iimbestiga din at pangangalap ng ebidensya eh. Hindi po ba? At sila mga prosecutors, ang may legal training, para alam nila ang pasikot-sikot para swak sa banga ang kanilang inimbestigahan. Pagka siyempre may sapat na batayan. Pagkatapos na mag-imbestiga, ilalapag nila sa mga grand jurors ang kanilang resulta ng kanilang investigasyon na nakalap nila mga ebidensya at yung mga testimonya. At saka magdidesisyon, magdidiskusyon, magbabalitaktakan muna ang mga grand jurors bago sila magbutuhan. Magbutuhan na magkaalaman kung i-indict or pakakawalan ang inaakusan. Bakit pa sikreto? Simple naman po ang kanilang wisdom riyan, ang sentido komon nila. Kung sakali negatibo ang kalalabasan ng investigasyon, hindi masisira ang pagkatao ng kanilang investigahan kasi hindi isinasa publiko. Sekreto nga eh. Hindi po ba? At syempre, isa pang dahilan dyan, kaya pa sekreto, kasi yung gumagawa ng, halimbawa, yung mga kawatan, bakit? Hayagan. Sa atin ngayon, Bulgaran na hayagan na Pero, yan po ang kumbaga A to Z. Ang mga sani at dahilan kung bakit pasikreto pag nag-imbestiga, ito pong mga ang investigasyon ay sinagawa ng grand jury. Through, of course, sa prosecutorial service nila, at syempre, kasama na din dyan yung kanilang mga law enforcers. Pwede nang gamitin yung, mga NBI, FBI, depende kung ano ang scope, ano ang bigat ng kaso. At kung syempre, ang batas na kanyang nilabag. Kasi may mga state laws, may mga federal laws, kumbaga, may mga county laws, ordinance. So,
mali na po mismo, mali na yung punto doon, no, ha, ni Attorney Harry Roque, ano, ha, patungkol doon sa prosecutor. At, malinaw, ang jurisdiction ng korte, ICC, no, ha, dito sa kaso ni Duterte et al. Sa extrajudicial killings. Meron pa mas malalim riyan, no, ha, na punto. So, sisirin natin kung gaano kalalim ito. Kaya, ito, ha. Ito yung ating pangatlong role, BTR. Ito siya. So, how does International Court of Justice function? So, pakinggan po natin itong eksperto na ito. UN Security Council to enforce court rulings. However, such enforcement is subject to the veto power of the 5 permanent members of the Council. United Nations, initially when it was started, it had only 50 countries. Now it has 193 countries. Now, according to UN Charter, whichever country becomes member of the United Nations also becomes member of the International Court of Justice. That means comes within the jurisdiction of the International Court of Justice. So at the moment there are 193 countries, which includes both India and Pakistan. Malinaw, ha? Ang nakasaadaan niya sa UN Charter, once na member ka ng United Nations, automatic ang membership po rin sa ICC. So nakita nyo na. Tayo, isa sa signatory tayo ng charter eh. Meaning, pioneer. Si Carlos P. Romulo, General Carlos P. Romulo, representante natin noon sa United Nations, nung pinapanday pa lang ang United Nations. Diba? Umpisa pa lang nandun na tayo. Naging presidente pa kamo ng United Nations si General Romulo. So malinaw, sinabi ng eksperto, nakalagay sa charter eh. Oras na ikaw ay member, ang bansa, member na ng United Nations, automatic member ka na rin ng International Court of Justice. So, when you talk about jurisdiction, Attorney Harry Roque, na isang international law expert daw, no ha? Andun na yung jurisdiction, kahit na umalis ka pa nga eh. Maliban na lang kung umalis ka ng United Nations. Pero, kahit hindi nga member eh, kahit na hindi member, sapagkat ang mandate nitong Rome Statute, no ha, ay pwede sila mag-imbestiga motu proprio. Kahit parang mandate din ng ating ombudsman. Motu proprio, meron silang naamoy na malansa, anomalya, dapat mag-imbestiga na sila motu proprio. Yung bang kahit walang walang nag-aakusa, walang nagsusumbong, walang nagrereklamo laban sa kung sino, pag meron silang naamoy, antimano dapat silang mag-imbestiga. So, ganun ang Rome Statute. No? Kahit hindi ka membro, kung panay naman ng birada mo sa mga mamamayan mo, remember, ang primary target nitong Rome Statute ay yung mga leader ng bansa, presidente, emir, sultan, hari, emperor, presidente o punong ministro, prime minister, yung may kakayahan, na saktan ang kanyang mga mamayan.
kahit wala sa hulog. Oh. So, napaka mahalaga po itong papel na ginagampanan ng ICC o International Court of Justice upang pangalagaan ang mga mamayan, sapagkat ang talagang miyembro ng United Nations, hindi naman itong mga presidente natin Hindi itong mga hari, hindi yung emperor, hindi yung sultan, hindi yung prime minister. Bagkos ang mga mamayan. United Nations, ano bang nations? Ba? Ang nations o ang state, estado, ayun po mga mamayan na nakatira, namumuhay sa isang teritoryo o sa isang bansa. Tayo, mga mamayan. Kaya nga pangunahin, doon sa Charter ng United Nations ay proteksyon ng freedom, for freedoms of man. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, and freedom from fear. Ito po may extrajudicial killings na ito, ito po yung swak sa freedom from fear. Ito namang mga kurakot, pangungurakot sa gobyerno, sa kabambayan, ng mga salot na kurakot at mga kawatang bantay sa lakay, pasok naman po ito sa freedom from want. Kaya tayo mga Pilipino, bagaman napakayaman ng ating bansa, ng ating inang bayan, pero sa kadahilanan na yung katakot-takot na kayamanan ay sa bulsa lang ng iilang mga salot na kurakot at ang mga abusado pa na naghahari-harian sa ating bayan. Ito po yung mga politiko na iniluluklok sa pwesto ng iho di plauta na kumulik kotong. Kaya tayo, sa hanay ng 99.9% masangit sa pera, hikahos. Kakawag-kawag sa kumunoy ng kahirapan. Pero, bago po natin ibagsak lahat ng sisisi, dagukan, ito pong mga kawatan, tanong muna natin sa ating mga sarili. Humarap muna tayo sa salamin, sabay tanong, ano bang nagawa ko? Ano bang naiambag ko sa pagpanday ng ating lipunan? Hindi po ba? Alalahanin po natin yan. Ito, papakita ko sa inyo yung mga inipon ko rito kaninang mga anik-anik. Nang sa ganun ay mas malinaw po nating matutunghayan at harinawa ay may ukil-kil sa ating kamalayan. Ang importansya ng laban kontra katiwalian. Asan na ba yun? Ito, andito yun Yan kung andito pa. Asan ka na? Wala na yata ba't napunta yan dyan? Ika-yugto. Ito. Sa ikasyam na yugto. So, ito magandang pagnilay-nilayan talaga ito. Where niyo? Ayun mo ba sa? I-open natin. Relax na kayo dyan. Anyway, yung ating palang programa ngayon ay recorded as live. Live na live po ito. Wala po itong cut. In the court of justice, both parties know the truth. It's the judge who's on trial. Sino ba sabi nito? Si Justice J.R. Mida. Tama, di ba? Yung dalawa nagbabangayan, nagbabalitaktakan dyan sa korte, nagbabatuan ng mga akusasyon at kanya-kanyang hanap ng depensa at palusot. Alam nila kung ano ang totoo.
Kaya sabi niya, ang talagang on trial dito, yung judge, kung paano niya timbangin yung mga testimonya, ebidensya, at kung paano siya maging, paano niya, kumbaga, ipangatawanan ang cold neutrality of a judge. Hindi po ba? Sa atin, kung trial by palakasan nga, abay, kahit na ang langgam may pakukulong sa paratang na panggugulpi ng elepante. Alin na po yan, ha? Kung kaya wala na pong pinakapatas, hindi siya perpekto, pero ito yung pinakapatas na hukuman sa balat ng lupa. Ang hukuman trial by jury of the people, by the people, for the people. Siyempre, ang perpektong hukuman, yung hukuman lang ng Panginoon. Hindi po ba? At, ito pang isa, pagka pinag-usapan ay justice, abay, pag nilay-nilayan po natin ito, sapagkat marami po sa atin, nagpapagamit Diba? Nagpapagamit sa mga salot na kurakot at kawatang bantay sa lakay sa gobyerno. Kapalit ang kaunting momo at buto-buto. So, ang sinasabi rito, just in case yun yung mabasa, pagkat nasisilaw kayo, basahin ko na lang, justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are. Marami sa atin kasi mga anay sa hanay. Mga anay sa hanay. Kumakampi sila doon sa mga salot na kurakot at kawatang bantay sa lakay dahil sa kaunting momo at buto-buto. At ito pang maganda din pagnilay-nilayan po natin. Ito. Buksan po natin. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Martin Luther King naman po ang sumambit po nito. Tama naman, di po ba? Ito pa. Pag nilay-nilayan din po natin at harinawa, hindi pala to. Hindi pala ito pasok sa sa sentido komún. More on kwan ito, kaungasan kaisipan. Hindi po ba? Nasalat sa lohika. Sabi niya kasi, nag-Duterte exit na sa ICC. Duterte exit ICC, kaya panis na ang mga kaso sa ICC. Sabi niya, pagka nilantakan pa yan ng mga hurado roon, abay, masisira dyan nila. Baka makulira eltor pa sila. Ano ba? Naku, hindi panis po yun. So, ang pinaka analogy rito, sa sinasabi ni Attorney Harry Roque, parang pwede mo ikumpara ito sa sustansya at panlasa. Kumbaga, tayong mga tao, bagaman merong mga pagkain na hindi ho natin type ang lasa, hindi pasok sa ating taste buds, ang pagkain, hindi tayo nasasarapan, pero pagka yun ay may masustansya, parang gamutin, yung bitter pill to swallow. Abay, kainin naman natin para mapasukan ng sustansya po ang ating katawan. So, hindi panis kayo ang panis. Nasaan na yun? Nawala yata yung pinapaborito ko rito. Tingnan natin baka ito yun. Diba? At sinasabi rito, let justice be done, though the heavens should fall. Diba? Dapat na tayo nanindigan para sa kung saan yung tama. Sentido komún lang naman yun pangkaraniwan tao. Alam natin kung ano yung tama at ano yung mali. Kaya itong mga anay sa ating hanay, abay, bigwasan po natin. I mean,
ilabas po natin ang galit natin laban sa kanila. Masyado kasi tayong mabait eh. Ay, malaman yung iba mabait, yung iba naman takot. Yung iba ayaw ng gulo. Pero, di ba? Babalik ko lang uli itong paalala ng isang, sino ba may sabi nito? Nakalimutan ko. Henyo na to. Sino ba siya? Wala. Hindi nakalagay. Uy, ba't napunta ka dyan? Hindi nakalagay kung sino siya eh. O nasaan na yun? Wala tuloy. Ito, ulitin natin. Diba? Sabi niya rito ay, justice will not be served until those who are unaffected are as outraged than those who are. Yeah? Yung iba kasi, huwag tayo makialam dyan, mamaya ay tayo pa mapipirwisyo. Huwag ganon. Dapat kung ano ang, kumbaga isang bansa tayo, isang komunidad tayo, isang lipunan no tayo. Ang sakit sa kalingkingan ng sino man sa atin, dapat sakit natin lahat. Huwag nating pairalin yung pera-perang konsensya. Wala na nga konsensya yun eh. Pera-pera tinitingnan eh. Diba? Pera-perang panuntunan sa buhay. Kasi, si Senador Bato kanina, napanood ko yung interview niya eh. Nanggagala-18 na talaga siya eh. Ngayon, just for the sake of argument, kung susundan po natin ang argumento ni Senador Bato, para sinasabi niya rito, hindi lang pala si Senador Bato, isa lang naman ilatsa ng kanang bituka eh. Si Attorney Harry Roque, pag pinanaig mo yung teknikalidad, diba? Teknikalidad over substance, abay, para mo na rin sinasabi, hindi yan, nawala tuloy yung ano ko Meron akong itinabi rito kanina eh, baka sa Words of Wisdom. Well anyway, Words of Wisdom ba yun? Dali mo na baka mahagilap natin dito, pero napakaganda kasi ng wisdom na yun eh. Kaya kailangan nating bigyan iyon ng importansya. Well, anyway, yun po ay patungkol unang-una dito sa GR number 154018. Ito po ay patungkol sa matters of transcendental importance. Yung pong mga kasong kailangan mong desisyonan, bagaman sinasabi ni Harry Roque, panis na. Panis na. Sa pang-amoy niya lang yung panis at panlasa niya lang yung panis. Pero, transcendental importance napakamahalaga. At maaring uulit-ulitin ang ganong klaseng kaungasan kapag hindi binigyan tuldok ngayon pa lang. Diba? So, ang ibig ko sabihin, kahit pa may tama si Attorney Harry Roque doon sa kanyang teknikalidad na mananaig. Pero hindi mananaig ang teknikalidad sa substance. Diba? Bakit? Sa sinasabi ko pong GR number 9, sinabi ni Justice blah blah blah, wala yung aking kodigo eh. Ang sabi niya, makailang ulit nang inuulit-ulit ng Korte Suprema na hindi maaring mangibabaw ang teknikalidad sa substantive law. Diba? Sa sustansya ng kaso, sa katotohanan. Kasi itong teknikalidad, palusot lang ito eh. Diba? Ibig ba sabihin, pagka
na naig halimbawa yung mentalidad, yung kaungasang kaisipan ni Attorney Harry Roque, parang sinasabi mo na rin na hindi, walang namatay sa extrajudicial killing. Kasi i-absuelto mo yung killer eh. Diba? So in effect, sinasabi mo, walang namatay. So anong gagawin natin ngayon? Hukayin natin yung mga bangkay at itayo. Hindi ka pa pala patay eh. Tumayo ka riyan. Diba? Kalampagin natin yung mga libingan nila at sabihin natin, bumangon kayo riyan. Nagpapatay-patayan lang pala kayo, hindi naman pala totoong patay kayo, nabsuelto nga yung mga killer eh. Diba? Bayan na, Roger, ganun ang mangyayari. So, substantive law ang kailangan po natin dito na mangibabaw. Ang isa pa pong jurisprudence ay yung pong, naalala nyo na simula 2004, marami ang na-disenfranchise. No, hindi lang ng mga kandidato na walang kwarta, hindi mga kilala, walang partido, independent, gano'n. No, na dinideklara ng Korte Suprema, dinideklara ng, minsan kinakatigan ng Korte Suprema, minsan pinababayaan na lang hanggang sa maging moot and academic na, no? Then tapos na halalan, no? Dinideklara ng Komole Kotong na nuisance candidate. Hindi lang ang mga kandidato, ang kanilang nilapastangan, niyurakan ng karapatan, kundi maging ang milyon-milyong mga botante, ay pinagkaitan po nila ng karapatang mamili doon sa mga nagpipresentang kandidato. Kasi hindi na nila mapipili dahil diniklara ng nuisance candidate eh. So, nung election po 2019 nga ba? 16, 19, tama, 3 years eh. May isang nangangalang Cordero apelyido eh. Kalimutan ko yung pangalan niya. Marquez, yon. Marquez pala. Cordero yung middle name niya. Yung kanyang family name ay Marquez. So siya po dineklara nuisance candidate. Pero wala doon siyang kwarta. Hindi kilala. Walang partido. Noong Mayo, tapos na halalan eh. Pero naglabas ng desisyon ng korte noong pong September 3, 2019. At sinabi doon, pinagdiinan doon ng punente na si Justice, retired na siya ngayon Francis Hardilesa. Sabi niya, bagaman moot an academic na ito dahil tapos ng halalan, pero kailangan itong bigyan tuldok sapagkat ito po ay matter of transcendental importance at meron siyang kakayahan, katangian, karakter na po pwedeng maulit-ulit. At doon, binigwasan ang Komole Kotong. Sabi niya, unconstitutional na i-declare yung mga nuisance candidate ang mga walang kwarta. Tulad ni Kit Kilatis. Hindi ba ba? So, doon palang semplang na yung argumento na naman itong yung panis argumento ni Attorney Harry Roque. Anong panis-panis? Pag binabayaan mo ang ganyang ginawa dito sa Pilipinas, di ba? Siyempre, kakalat yan. Parang virus yan Mag-mutate pa yan sa iba't ibang mga bansa. Ano na kalalabasan ng ating mundo? Di ba? Huwag na tayong mag-gobyerno. Balik na lang ulit tayo dun sa lumang kalakaran. Na kung saan ang umiiral ay batas ng mga hayop. Batas ng kagubatan. Matira, matibay. Di ba? It was precisely the reason yung kalakaran, yung batas ng kahayupan, kung bakit kahit na masama ng pakiramdam ng mga panahon yun ni Franklin Delano Roosevelt, ang presidente ng Amerika noong mga panahon yun, ay talagang pinilit niya na maitatag
itong United Nations. Para ang kalakaran na makaluma ay palitan ng New World Order batay sa demokrasya, demokratikong proseso, kung saan ang kapangyarihan ay nasa mga mamamayan. Di po ba? Kaya nga ang ating demokrasya na hinugot sa Amerika ay madalas ko sinasabing peke. Bakit peke? Ang demokrasya is government of the people, by the people, for the people. Pero ang meron tayo is the government of the few, by the few, for the few. Asan demokrasya riyan? At ang epitome ng democracy ay ang karapatan ng mga mamamayan sa trial by jury. Ang democracy ay flip side ng monarchy. Sa monarchy, ang executive, legislative, at chief justice, judiciary ay yung hari. Tama? So, maaari siyang mag-appoint ng ibang mga judges dyan para kung sino ang gusto niya i-convict, mako-convict. Kahit walang kasalanan. Gawan mo na kasalanan. Pwede yun. Kasi siya hari eh. Sa demokrasya, mga mamamayan eh. So, mamamayan dapat ang humuhusga. Sapagkat ang karapatan sa trial by jury ng mga mamamayan ay pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya. We, the sovereign people. Sa papel, sovereign tayo. But since the right to a trial by jury, hindi po tayo mga sovereign, tayo po ay mga alipin. Patuloy po tayong inaalipin, hindi na ng mga dayuhan, kundi ng ating mga kababayan na mismo. Hindi ba mas masaklap yun? Mas masaklap yun kaysa karanasan, dinanas ng ating mga ninuno. Dahil ng mga panahon ng ating mga ninuno, batas ng kagubatan pa umiiral sa bansa. Matirang, matibay. Pero dito sa atin ngayon, demokrasya na daw eh. Daw sa papel. Right? So, mga kapwa ko, kahanay ko, sa 99.9% masangit sa pera. Alisin po natin sa mentalidad natin na wala tayong magagawa. Sapagkat nasa kamay ho natin, hawak natin. Hawak natin ang kapangyarihan upang sa wakas ay atin na makamtan ang pangarap Pinoy. Ito po yung pangarap ni Gat Andres Bonifacio. Ngayon, siniselebrate, ay ginugunita, hindi pala siniselebrate, ginugunita ang kamatayan ni Gat Andres Bonifacio. Bakit ba siya namatay? Una, tinraidor siya. Nagkayadayaan doon sa, hindi naman halalan, convention yun eh. Pag-uusapan doon, kung paano mapagkaisa, paano maiwasan ng hidwaan sa pagitan ng Magdalo at Magdiwang na faksyon ng Katipunan sa Cavite. Abay, yung pala, nilansi siya. Pagdating doon, biglang kinonvert yung convention sa eleksyon. At yung mga balota ay kargado na. Diba? Pagkatapos kuno, dinaan sa trial by jury. Pero yung kanya abogado, kasabwat din ng Campo Aguinaldo. Yung judge, siyempre, yung mga jurors, hindi mga jurors pala, mga judges, abay, kakampi din, taga-Campo Aguinaldo rin. So, biktima po ng hukuman trial by palakasan si Gat Andres Bonifacio. Si Gat Jose Rizal, ganun din po, biktima din ng trial by palakasan. Si Ninoy Aquino, biktima din ng trial by palakasan. Si General Renato P. Miranda et al., biktima din ng trial by palakasan. Kasama nila doon sino? Colonel Kirubin, sama din si General Danny Lim. Si Senadora Laila de Lima, biktima din ng trial by palakasan. At marami pang mga Pilipino,
na biktima din ng trial by palakasan. Sa pag-aaral na ginawa, 70% ng mga presonero, mga nakakulong, persons deprived of liberty na nagsisiksikan sa mga kulungan ay hindi dapat naroroon. Wala sila dapat doon. Kanya lang din sa hukuman trial by palakasan at ginagawa sila mga gatasang baka, ako nga, meron akong kaisipan. Meron akong isang sentido komon. Kuro-kuro. Opinion, palapalagay. Na talagang dinisenyo ito ng China at ni Digonggong. Itong drug war. Para lahat ng mga able body natin, yung kabataan, malulong, yung iba hindi pa lulong, nasa kulungan na. Ginagawa tayong inutil ng China, yung sambay ng Pilipino. At itong mga nakikipagsabuatan, ay dapat matagal na nakakulong diyan. Yan ang mga dapat nakukulong, yung mga traidor na yan. Kaso nga lang, siyempre, hawak nila hukuman trial by palakasan, na ayon kay Senador Bato, ay gumagana daw. Oo naman, gumagana. Sino bang may sabing hindi gumagana? Gumagana talaga. Ang tanong lang, gumagana para kanino? Para sa lahat? O para lang sa iilang mga salot na kurakot, mga abusado, mamamatay tao at mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno? Yun, para doon, gumagana ang hukuman trial by palakasan. Sa mga kapwa ko kahanay, sa 99.9% masahit sa pera. Samahan po ninyo ako. Sama-sama ho tayo rito sa Bayanihan for People Empowerment. Juror Revolusyon ang ibig sabihin sa pamamagitan ng tigi-tigisa nating sagradong boto, magluluklok ho tayo ng mga juror advocate candidates sa halalan darating at sa mga susunod pang mga halalan. Ito yung ating mga juror advocate candidate. Bago ho natin sila basbasan, ay kailan pumirma muna sila ng panukalang batas. Amendahan ang Bill of Rights para may dagdag ang ating karapatan sa trial by jury. At ang pinakalawa po nating top of the line, kumbaga na plataforma, sa mga plataforma natin, ay yung pong deprivation of rights under color of law. Katulad doon ng meron sa US. Na kapag ang mga kawani ng gobyerno, mga sekwatare, ay gamitin ang batas ng pabaliktad. Katulad, halimbawa, ng ginagawa dyan sa COMELEC. Sa COMELEC, pinuprotektahan din nila yung mga kawatan. Yung mga may advokasya, ayaw nila ron. Kasi matutulukan din ang pagnanakaw nila. Tulad ng ginagawa sa DHSUD, Region 3, at sa iba pang mga lugar, iba pang mga reyon, na imbes, sila po yung tagapagpapatupad ng Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. Titulong-titulo pa lang ng batas pangita na kung sino ang pinoprotektahan Diba? Yung mga homeowners o yung mga buyers sa isang subdivision or condominium. Pero, binaliktad nila yung batas Pinotektahan nila yung mga buwakang suwapang dupang buhaya ng mga developer na yung mga buyer nila ay ginagawang mga gatasang baka katulad sa nangyayari rito ngayon sa Dika Home Subdivision. Abay, magpapasok ka lang ng Urinola rito, kailangan mo pa ang gate pass Bakit nila pinapatupad yung ganong kaungasang polisiya na hindi naman dumaan sa
itinatakda ng batas, tinatadhana ng batas na konsultasyon mo na sa mga membro at kunin ang pagsang-ayon ng simple majority. Hindi. Arbitrary ginagawa na, sila lang gumagawa, no? Kaya naman nila ginagawa yon kasi pag may papasok ang gamit dito, kukuha ka ng gate pass, obligado kang magbayad sa kanila ng Homeowners Association monthly dues. Na again, illegal sapagkat di dumaan sa proseso ng batas, sa due process of law. At napakamahal pa. Pero 500 pesos, magbabayad ka ng 500 pesos monthly para lang kolektahan ng basura mo. Samantalang may pondo yan. Sa buong gobyerno, may pondo yan. Funded ho yan. Alinsunod sa Republic Act 9003. Solid Waste Management Act. At responsable po ang mga local government officials diyan, ang barangay, ang mga mayors. At kung sino sa kanila lalabag sa batas na yan, nakasa din sa batas na pwede i-demanda na kita. Sinong mga mamamayan na hindi kinakailang magbayad ng docket fee? Ano mo? Ay talagang. Pero ganun pa man, again, naulit ko, bago natin ibagsak ang lahat ng sisi sa mga tao na iniluklok ng kumilikotong sa gobyerno, abay pakatandaan po natin. Pakatandaan po natin itong mga tagubilin. Tagubilin ng mga henyo, mga nauna sa atin. Na hanggang ngayon ay pangitan-pangitan naman na kailangan pa rin at epektibo pa rin at kumbaga relevant up to date. No? Justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are. Kaya itong mga anay sa ating hanay, murahin po natin. Protektado po yan, freedom of expression. Kung puno ng sarup natin, hindi pa laban din sa mga anay sa hanay, huwag kikibo. Diba? Murahin natin. Diba sa atin, giningiti-ngitian pa eh. Ang bira. Hanggang sa muli, ako pa rin po inyo lagi nakandang maglikod, Mr. Jure, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. God bless us all. God bless Philippines. Dapat lang, juror ka. So again, ito po ay recorded as live at agad po natin i-upload dito sa ating YouTube account.